Lumabas ka rito. Bakit, Manager Chi? Mahal ba ang alak na ito? Ito ay gawa sa pinakamataas na uri ng cordyceps at buto ng tigre mula sa Yonggwei. Isang napakamahal na alak na panggamot. Iisa lang ang bote nito sa buong mundo, at mahigit 10 taon na itong itinatago sa opisina ng aming chairman. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para basagin ito? Manager Chi, baka po nagkakamali kayo. Ang alak na yan ay isang bote lang ng murang paninda na dala ng ate ko. Paano ito magiging itinatagong alak na panggamot ng chairman? Oo nga po, Manager Chi. Ang ate ko ay isa lang tagalinis. Ang alak na dala niya ay siguradong peke, amuyin niyo pong mabuti, wala kang alam. Mula nang ma-promote ako bilang lobby manager, ilang beses na akong nakapunta sa opisina ng chairman. Ang amoy ng itinatago niyang alak ay ganitong-ganito, paanong magiging peke ito? Imposible yan, paanong magkakaroon ng ate ko ng itinatagong alak ng chairman? Paano niya nakuha iyon? Hindi kaya totoo lahat ng sinabi ni ate. Siya nga ba talaga ang chairman ng Angeli Group? Anong sabi mo? Ang chairman ng hotel natin. Nasaan siya? Bakit nandito ka rin? Bakit ka rin nandito? Chirulong, sabihin mo sa lahat. Kung sino ba talaga ako, hindi ko inaasahang makita ka rito. Sana nagsabi ka man lang na darating ka para masalubong kita sa labas. Kuya Chang, congratulations sa pagiging department manager mo sa Tia Ingong Group, talagang dapat ipagdiwang. Salamat, kapatid na Chi, pero masyado kang mapagbigay. Sakto, may nagpapanggap ditong chairman ng grupo ninyo. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Espesyal na iniutos ni VP Joe na ngayon, hindi pwedeng magkaroon ng anumang insidenteng makakasama sa chairman. Sino ang nagpapanggap na chairman? Siya. Sumin. Kaya pala nandito ang alak na panggamot ng chairman. So ikaw pala ang nagnakaw, anong sabi mo? Chirulong, hindi mo ako kilala. Siyempre kilala kita, hindi ba't ikaw ang janitor natin sa Juchen? Yung mabagal mong paglilinis, tinitiis na lang namin. Pero ngayon, nandito ka para gumawa ng gulo. Anong nakain mo? Wala ka bang magawa? Hoy, tingnan nyo lahat. Ang ate ko ay isa lang tagalinis. Ewan ko ba kung anong nakain nito ngayon. Nagmamayabang pa sa harap nating lahat. Ate, ang sarap sa pakiramdam na mabisto, ano? Hindi maganda, no? Kung ako ikaw, hahanap na lang ako ng butas na pagtataguan. Napakahihiya. Oo nga, ate, hindi ka lang nagpanggap na chairman. Ninakaw mo pa ang itinatagong alak ng chairman. Ako na ang nahihiya para sa'yo, huwag kayong masyadong sumosobra. Chirulong. Ang dokumento ng promosyon mo bilang lobby manager, ako pa ang pumirma. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo kung pangalan ko ang nandoon, Sige ngayon, bibigyan kita ng kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang briefcase ko. Nandito ang dokumento, tingnan ninyo. Kapatid na Chi, anong nangyari? Nasaan ang pirma ng chairman ninyo? Ito bakit nabasa ng tubig at nabura? Naalala ko na. Sumin, ikaw na walang kwentang bruha, puro ka perwisyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ako. Napakagandang araw ngayon. Hoy, Mr. Pasensya na, anong ginagawa mo? Sorry, may mata ka ba? Wala, leyes. Sumin, sinadya mong sirain ang pirma ng chairman. At ngayon, naglakas loob ka pang magpanggap na chairman. Maniwala ka't sa hindi, sisibakin kita ngayon din. Sisibakin mo ako. Chirulong, isang buwan ka palang na-promote bilang lobby manager, sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsibak ng empleyado? Ngayong wala ang chairman at si VP Joe, ako ang masusunod sa buong hotel. Kung sinong sabihin kong sibakin, sisibakin. Hoy, ilabas mo ang impormasyon ng lahat ng empleyado. Manager, wala po kayong autorisasyon na tingnan ang impormasyon ni Sumin.
Walang autorisasyon. Imposible. Sa inyong posisyon po, ang mga tauhan lang na nasa ilalim ng Board of Directors ang kaya niyong tingnan. Hindi kaya ikaw nga talaga ang chairman. Manager Chi, nagbibiro ka ba? Paanong magiging chairman mo si Sumin? Oo nga, ang ate ko ay isang hamak na tagalinis lang. Siguradong nagkakamali ka pero hindi ko talaga makita ang impormasyon niya, ibig sabihin. Isa nga siya sa mga miyembro ng board ng Anjali Hotel. May 7 miyembro ang board of directors. Ang iba ay hindi pa nakakabalik sa bansa. Kung siya nga talaga ang chairman, magkakaroon ng saysay ang lahat. Ngayon, naniniwala na ba kayo sa mga sinabi ko? Opo, chairman. Wala po akong mata para sa kadakilaan. Hindi ko po kayo nakilala. Pakiusap po, huwag niyo na po akong patulan. Sandali. Manager Chi, posible kayang hindi mo makita ang impormasyon niya. Dahil hindi naman talaga siya empleyado ng hotel ninyo. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, hindi mo makita ang impormasyon niya. Dahil ang kontrata niya ay hindi naman sa hotel ninyo nakapirma. Ang ibig mong sabihin, outsourced janitor siya ng hotel. Tama, kung ayaw mong maniwala, imbestigahan mo. Siguradong kahit ang kontrata niya ay hindi mo makikita. Hey. Ate, malapit nang mabisto ang kasinungalingan mo. Magpapanggap ka pa rin ba? Tama, Sumin. Kung aaminin mo ngayon na nagsinungaling ka, may oras ka pa. Pero kapag kami na ang bumisto sa'yo, lagot ka sa amin. Babukin dyan niyo ako. HMPH, tignan ko nga kung paano niyo ako babukin dyan. Huy, pumunta ka sa janitorial department at tingnan mo. Kung may kontrata nga ba si Sumin doon. Kung wala, sibakin mo siya agad. The number you have dialed is temporarily unavailable. Hanggang ngayon, hindi pa rin matawagan ang telepono ng chairman. Siguradong may nangyari sa birthday party, bilisan niyo pa. Manager, walang nakitang kontrata ni Sumin sa janitorial department. Hahaha, narinig mo ba yon? Si ate ay isang ganap na sinungaling, ang isang taong tulad niya na nasa birthday party mo. Hindi mo pa ba siya palalayasin agad? Oo nga, tay, kung hahayaan mo siyang manatili rito. Mapapahiya ang buong pamilya natin. Oo nga, tay, huwag ka nang mag-atubili. Malapit nang dumating ang chairman. Sumin, hinamon mo na naman ang pasensya ko. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya na tulad mo? Tay, sinasabi mong wala akong hiya. Mas maniniwala ka pa sa isang estranghero kaysa sa sarili mong anak. Paano kita paniniwalaan? Isa ka lang namang janitor ng hotel pero paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang chairman. Sa mga kasinungalingan mo, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Alam ko na. Pala, ang pagtingin ninyo sa akin ay parang isang bundok na hindi na kailanman matitinag. Dahil lang isa akong tagalinis noon. Binabalewala nyo na ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ate, hindi ba't medyo sumusobra ka na? Ikaw pa ang nagagalit, dapat mong malaman, sa pagpapanggap mo bilang chairman, dinadamay mo kaming buong pamilya. Ate, tama na yan, huwag ka nang magalit dito. Kunin mo na itong cellphone mo, inay. Ano-anong nangyari? Anong problema? Missed call ni VP Joe. Which? Ito. Paano siya nagkaroon ng numero ni VP Joe? Imposible, di ba? Isa lang siyang hamak na janitor, paanong tatawagan siya mismo ni VP Joe? Janitor. Hanggang ngayon, akala nyo pa rin isa akong janitor. Ang dahilan kung bakit hindi nyo mahanap ang kontrata ko ay dahil ako ang may-ari ng hotel na ito. Hahaha, ilang beses ko bang kailangang sabihin para maniwala kayo? Sumin, hindi kaya siya nga talaga ang chairman ng Anjali Hotel. Sa tingin ko, hindi siya nagbibiro.
Dahil ang numero ni VP Joe ay hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Xiaomin. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Hindi sila naniniwala sa akin. Kayo po, hindi pa rin po ba kayo naniniwala? Mula pagkabata, kailan ko po ba kayo niloko? Naniniwala si nanay, naniniwala si nanay. Xiaomin, sa loob ng mga taong ito, sa wakas, nakaahon ka na. Wala nang mga api sa'yo. Masaya si nanay para sa'yo. Nay. Salamat po sa paniniwala sa akin. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Sandali. Kahit na may numero siya ni VP Joe, anong mapapatunayan niyan? Baka noong naglilinis siya. Pumasok siya sa opisina ni VP Joe at sinilip ito. Tama, tama. Bakit hanggang ngayon ayaw niyo pa ring maniwala? Paano kami maniniwala? Wala ka namang mailabas na kahit anong ebidensya. Gusto mong ituring ka naming chairman. Asa ka pa? Oo nga, HMPH. Gusto niyo ng ebidensya, ha? Sige, bibigyan ko kayo ng ebidensya. Huwag lang kayong magsisisi. Sorry, the number you have dialed is temporarily. Please try again later, hahaha. Bakit hindi sinasagot ni VP Joe ang tawag? Sabi ko na nga ba kahit ang tawag mo hindi sinasagot ni VP Joe siguradong galit siya sa'yo. Ganyan pa, tinuturing mo pa ang sarili mo na chairman. Nakakatawa ka talaga haha, mukhang wala tayong dapat pagdudahan. Sa kasalukuyang inaasal ni Sumin. Siguradong hindi natutuwa si VP Joe. Tay, anong susunod na gagawin? Kayo na po ang mag-utos. Hello, Young President Su. VP Joe, bakit hindi pa rin matawagan ang telepono ng nanay ko? May problema ba dyan sa party? Young President Su, huwag po kayong mag-alala. Punta na po kami sa banquet hall. Hinding-hindi po namin hahayaang may manakit sa chairman. Sige, salamat sa hirap mo, tiyakin mong ligtas ang nanay ko, opo. Malas, isa ka talagang kamalasan. Kanina, nagpanggap kang chairman ng Angeli Hotel. Ngayon, ginalit mo pa si VP Joe. Saan ko ilalagay itong matandang mukha ko sa hiya? Saan ko ilalagay? Sodazi, ilabas nyo. Palayasin nyo siya, hoy, sige Aray Sodazi, hindi madaling magsama-sama ang pamilya natin. Huwag nyong palayasin si Xiaomin. Ganito na ang sitwasyon, alam mo ba kung sino ang ginalit niya? Nay, mas mabuting hayaan mo na lang siya. Alam mo rin naman, na hindi natin kayang galitin ang chairman at si VP Joe. Kung hindi na nila tayo papayag ang gamitin ang Golden Hall. Itong birthday ni tatay. Matutuloy pa ba? Tama si Dazi, Nay, dapat may tamang oras din ang pagtatanggol mo sa anak mo. Sige na. Su Dazi. Gusto mo ba talaga akong palayasin? Sumusobra ka na, ha? Sabi ni tatay, lumayas ka. Umalis ka na agad. Liz. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Hindi ba't iisang pamilya lang tayo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Manahimik ang lahat. Tumawag na sa akin si VP Joe kung ganoon, babukin dyan na natin ang kasinungalingan ni Sumin. Hello. Manager Chi. Hello po, VP Joe, ano po ba talagang nangyari sa Golden Hall? Wala naman pong malaking bagay, isang janitor lang po ng hotel natin. Ang nang-insulto sa chairman. Bakit nangyari ang ganyang bagay? VP Joe, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong baalang umayos nito. Mabuti nang alam mo kung hindi mo maayos yan, ikaw ang sisisihin ko. Sige, bilisan mo, pumunta ka sa Golden Hall. Anong pinagsasabi mo? Ikaw. Narinig niyo bang lahat yun kanina? Galit na si VP Joe. Kung hindi pa natin malulutas itong si Sumin, lahat sila ay mapapalayas. HMPH.
HMPH Sumin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Una, aminin mong isa kang janitor. Pagkatapos, lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ko, at patatawarin kita. Anong sabi mo? Pinapalinis mo sa akin ang sapatos mo. Oo. Ang mga janitor na nagtatrabaho sa hotel na ito, lahat sila, kailangang maglinis ng sapatos ko. Chirulong, buong puso kitang prinomet bilang lobby manager. Hindi ko akalaing ganito ka mang-api ng empleyado, kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Sino ka ba sa akala mo? Para magsalita sa akin ng ganyan. Isang janitor na may sahod na 1,500 sa isang buwan. Ang kapal pa ng mukha mo, no? Isang buwan, 1,500. Malinaw kong iniutos na ang sahod ng mga janitor ay hindi dapat bababa sa 6,000 kada buwan. Kinupit mo siguro ang mga perang iyon, no? Aba. Mukhang marami ka pang alam na sikreto, ha? Mukhang hindi na talaga kita pwedeng hayaang manatili rito ngayon. Sumin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Itong sapatos, lilinisin mo ba o hindi? Manager Chi. Manager Chi, pakiusap po, pagbigyan niyo na po. Ako na po ang maglilinis ng sapatos niyo, Nay. Huwag po kayong makialam. Nay, huwag po, Nay. Chirulong, bilang lobby manager ng hotel. Ginagamit mo ang posisyon mo para sa sariling kapakanan. Ito ay isang malubhang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya. Hinding-hindi kita palalampasin, maghintay ka lang hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng bibig mo. Hoy, tingnan ko nga ngayon kung ganoon din kitigas ang buhay mo. Bugbugin nyo. Tigil. Tumabi. Ayos ka lang. Ayos lang. VP Joe. Bakit po ang bilis niyong nakarating? May nang-iinsulto po kasi sa chairman, tinuturuan ko lang po siya ng leksyon para sa inyo. Talaga ba? Kung gayon, nasaan ang nang-insulto sa chairman? Siya po, hindi lang po siya nagpapanggap na chairman. Nagsasalita pa po siya ng masama tungkol sa hotel natin at nag-uutos-utos. Kung gayon, pinapanagot mo siya para sa chairman. Opo. Isa lang po siyang hamak na janitor ng hotel, naglakas loob siyang insultuhan ang chairman. Ito ay isang malaking kawalang galang. Tama lang, naturuan ko siya ng leksyon, tungkulin ko po ito. Tungkulin. Ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang tunay na tungkulin. VP Joe, bakit niyo po ako sinasaktan? VP Joe, bakit niyo po ako sinasaktan? Ano-ano po ang nagawa kong mali? Bakit po kayo galit na galit? Oo nga po, VP Joe, baka po nagkamali kayo ng sinaktan. Si Manager Chi po ay pinoprotektahan lang ang reputasyon ng hotel ninyo. Oo. Si Sumin naman po talaga ang naunang nanira sa Juchen. Hoy, bakit hindi siya ang saktan ninyo? Siya po ang pinakakasuklam-suklam na tao rito. Sinasabi mong pasuklam-suklam siya. O sa tingin ko, nagsasawa ka ng mabuhay. Array. Bakit kami lagi ang sinasaktan nyo? Ano po bang ginawa naming mali? Ang pagsakit sa inyo ay magaan pa. Alam nyo ba kung sino siya? What? VP Joe. Hindi ba't janitor lang siya ng hotel natin? Anong big deal doon? Janitor, dahil nakita mo siyang nagwawalis ng ilang beses. Akala mo janitor na siya. Kung gayon, anong posisyon niya? VP Joe, outsourced janitor po siya. Naiintindihan ko na wala siyang formal na kontrata. Sa tingin mo ba masyadong maluwag ang pagtrato ko? Huwag po kayong mag-alala, sisibakin ko siya ngayon din. Sibakin siya.
Bulag na talaga ako. Para i-promote ang isang walang kwentang tulad mo bilang lobby manager. Ikaw na walang mata, Ray. Anong ginagawa mo? Tumayo ka, tumayo ka. VP Joe, ano po itong ginagawa ninyo? Si Sumin naman po talaga ang nagpanggap na chairman ninyo, wala naman po kayo rito. Ang ginawa po ni Manager Chi ay para na rin sa inyo. Para sa akin. Puway. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyong magpakamatay, huwag nyo akong idamay HMPH. Anong klaseng pananalita yan? Tinutulungan ka naming linisin ang mga salot ng hotel na to. Hindi ba dapat lang? Oo nga po, VP Joe, kung hindi nyo na itatanong, si Sumin ay ate ko. Wala pong lumalabas na katotohanan sa bibig ng taong yan. Ang isang kasuklam-suklam at walang hiyang tulad niya, hindi nyo po dapat palampasin. Sino ka ba sa akala mo? Hoy, ikaw, naglakas loob kang sabihin kasuklam-suklam siya. May karapatan ka bang magsalita? VP Joe, sino po ba talaga ang nagpagalit sa inyo? Bakit po kayo galit na galit? Nga po pala, VP Joe. Ito po ang asawa ko, si Zhang Yuan. Ang paggamit po namin sa Golden Hall ng hotel ngayon ay dahil po lahat sa impluwensya ng asawa ko. Mahal, bilis, kausapin mo na si VP Joe. Anong sabi mo? Nagamit nyo ang Golden Hall. Dahil sa asawa mo. Ano? Nagamit nyo ang Golden Hall dahil sa asawa mo. Opo, VP Joe. Sa totoo lang po, ako po ay na-promote na bilang department manager sa Tia Ingong Group. Ang birthday party po na ito ngayon ay siguradong paraan ng Tia Ingong Group para bigyan ako ng gantimpala. Kaya kayo inabisuhan na idaos ito sa Golden Hall, tama po ba? Anong magandang iniisip mo dyan? Ang Golden Hall. Paanong gagamitin para sa isang grupo ng mga walang kwentang tulad nyo? Kapag nagsalita pa kayo ng kalokohan, babalatan ko kayo ng buhay, hoy, VP Joe, siguradong nagkakamali po kayo sa lahat ng ito. Mapapatunayan po yan ni tatay. Tay, magsalita ka naman. VP Joe, ako po si Su Shenhai. Kahapon sa telepono, sinabi niyo pong lahat ng ito ay may kinalaman sa anak ko. Tama na gamit nyo ang Golden Hall dahil nga sa anak mo. Pero, paalala ko lang. Ilan ba talaga ang anak mong babae? Ilang anak na babae? Pero, paalala ko lang. Ilan ba talaga ang anak mong babae? Ilang anak na babae? VP Joe, ako po ay may 2 anak na babae. Pero huwag po kayong mag-alala. Si Sumin na nagpanggap na chairman ng hotel ninyo. Titiyakin kong puputulan ko ang ugnayan namin bilang mag-ama. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya So. Tay. Ano po itong ginagawa ninyo? Anak niyo po ako, talaga po bang puputulan niyo na ang ugnayan natin? Tama, ikaw na suwail na anak. Ngayon, ginalit mo si VP Joe ng ganito. Tingnan mo, hindi kita bubugbugin hanggang mamatay. Su Shenhai, naisip mo ba na ang taong nagayos para makapasok kayo sa Golden Hall ay ang panganay mong si Sumin? Ano? VP Joe, hindi po ba kayo nagbibiro? Ang anak kong si Sumin ay isa lang namang janitor sa hotel ninyo, talagang makikitid ang pag-iisip ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ang nakatayo sa harap ninyo ay ang chairman ng Anjali, si Sumin na siya. Hindi kaya si ate? Siya nga talaga ang chairman ng hotel na ito. Imposible. VP Joe, nagbibiro lang po kayo, di ba? Sa isang grupo ng mga walang kwentang tulad nyo. Karapat-dapat pa ba kayong pag-aksayahan ko ng biro? Chairman, naagrabyado po kayo, paano po natin sila paparusahan? Kayo na po ang mag-utos. Sibakin agad si Chirulong at Aidmanda sa korte. Bawiin ang lahat ng perang kinupit niya mula sa mga empleyado, mga bantay. Chairman, mali po ako.
Ako po ang may kasalanan, wala po akong mata para sa kadakilaan, hindi ko po kayo nakilala, patawarin nyo na po ako, pagpasensyahan nyo na po. Huwag nyo po akong sibakin. Nakikiusap po ako. Chirulong, sa tingin mo, sa lahat ng ginawa mo kanina, may karapatan ka bang makipagtawaran sa akin dito? Sige na. HMM. Chairman. Ate, huwag mo na po kaming patulan. Magkapatid naman tayo. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig, oo nga, ate. Iisang pamilya naman tayo sa hinaharap, aasa pa kami sayo. Isang pamilya. Noong nagkaisa kayo ni tatay para saktan ako, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Noong ginamit nyo ang pera para hiyain ako, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Noong gusto nyong putulin ang ugnayan natin, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Hindi naman po kasi namin alam na kayo ang chairman, oo nga, ate. Kung alam po namin kayo ang chairman, hindi naman po mangyayari ang lahat ng yun, di ba, ate? Ibig sabihin, kung hindi ako itong chairman, ang pang-aapi nyo sa akin ay hindi natitigil, tama ba? Kalimutan na. Walang silbi kahit anong sabihin ko sa inyo. VP Joe, palayasin mo sila agad sa Golden Hall. Tay, bilis, kausapin mo si ate. Huwag mo kaming palayasin. Kung mapapalayas tayo rito, paano na tayo haharap sa mga tao? Oo nga, kung palalayasin tayo ni ate sa Golden Hall, wala na tayong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak at kaibigan natin. Xiaomin, nagkamali si tatay kanina. Kung palabasin mo kami ng ganito, at uuwi tayo sa baryo ng ganito, pagtatawanan tayo ng mga tao. Matanda, ang hina naman ng memorya nyo. Hindi ba't pinutol nyo na ang ugnayan natin kanina? Xiaomin, sinabi lang ni tatay yun dahil sa galit, huwag mong dibdibin, tay. Lumabas ka rito. Bakit, Manager Chi, mahal ba ang alak na ito? Ito ay gawa sa pinakamataas na uri ng cordyceps at buto ng tigre mula sa Yonggui. Isang napakamahal na alak na panggamot. Iisa lang ang bote nito sa buong mundo, at mahigit 10 taon na itong itinatago sa opisina ng aming chairman. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para basagin ito? Manager Chi, baka po nagkakamali kayo. Ang alak na yan ay isang bote lang ng murang paninda na dala ng ate ko. Paano ito magiging itinatagong alak na panggamot ng chairman? Oo nga po, Manager Chi. Ang ate ko ay isa lang tagalinis. Ang alak na dala niya ay siguradong peke, amuyin nyo pong mabuti, wala kang alam. Mula nang ma-promote ako bilang lobby manager, ilang beses na akong nakapunta sa opisina ng chairman. Ang amoy ng itinatago niyang alak ay ganitong ganito, paanong magiging peke ito? Imposible yan, paanong magkakaroon ng ate ko ng itinatagong alak ng chairman? Paano niya nakuha iyon? Hindi kaya totoo lahat ng sinabi ni ate. Siya nga ba talaga ang chairman ng Angeli Group? Anong sabi mo? Ang chairman ng hotel natin. Nasaan siya? Bakit nandito ka rin? Bakit ka rin nandito? Chirulong, sabihin mo sa lahat. Kung sino ba talaga ako, hindi ko inaasahang makita ka rito. Sana nagsabi ka man lang na darating ka para masalubong kita sa labas. Kuya Chang, congratulations sa pagiging department manager mo sa Tia Ingong Group, talagang dapat ipagdiwang. Salamat, kapatid na Chi, pero masyado kang mapagbigay. Sakto, may nagpapanggap ditong chairman ng grupo ninyo. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Espesyal na iniutos ni VP Joe na ngayon, hindi pwedeng magkaroon ng anumang insidenteng makakasama sa chairman. Sino ang nagpapanggap na chairman? Siya. Sumin. Kaya pala nandito ang alak na panggamot ng chairman. So ikaw pala ang nagnakaw, anong sabi mo? Chirulong, hindi mo ako kilala.
Siyempre kilala kita, hindi ba't ikaw ang janitor natin sa Juchen? Yung mabagal mong paglilinis, tinitiis na lang namin. Pero ngayon, nandito ka para gumawa ng gulo. Anong nakain mo? Wala ka bang magawa? Hoy, tingnan nyo lahat. Ang ate ko ay isa lang tagalinis. Ewan ko ba kung anong nakain nito ngayon. Nagmamayabang pa sa harap nating lahat. Ate, ang sarap sa pakiramdam na mabisto, ano? Hindi maganda, no? Kung ako ikaw, hahanap na lang ako ng butas na pagtataguan. Napakahihiya. Oo nga, ate, hindi ka lang nagpanggap na chairman. Ninakaw mo pa ang itinatagong alak ng chairman. Ako na ang nahihiya para sa'yo, huwag kayong masyadong sumosobra. Chirulong. Ang dokumento ng promosyon mo bilang lobby manager, ako pa ang pumirma. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo kung pangalan ko ang nandoon, ha. Sige ngayon, bibigyan kita ng kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang briefcase ko. Nandito ang dokumento, tingnan ninyo. Kapatid na Chi, anong nangyari? Nasaan ang pirma ng chairman ninyo? Ito bakit nabasa ng tubig at nabura? Naalala ko na. Sumin, ikaw na walang kwentang bruha, puro ka perwisyo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ako. Napakagandang araw ngayon. Hoy, Mr. Pasensya na, anong ginagawa mo? Sorry, may mata ka ba? Wala, leyes. Sumin, sinadya mong sirain ang pirma ng chairman. At ngayon, naglakas loob ka pang magpanggap na chairman. Maniwala ka't sa hindi, sisibakin kita ngayon din. Sisibakin mo ako. Chirulong, isang buwan ka palang na-promote bilang lobby manager, sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsibak ng empleyado? Ngayong wala ang chairman at si VP Joe, ako ang masusunod sa buong hotel. Kung sinong sabihin kong sibakin, sisibakin. Hoy, ilabas mo ang impormasyon ng lahat ng empleyado. Manager, wala po kayong autorisasyon na tingnan ng impormasyon ni Sumin. Ha, walang autorisasyon. Imposible. Sa inyong posisyon po, ang mga tauhan lang na nasa ilalim ng Board of Directors ang kaya niyong tingnan. Hindi kaya, ikaw nga talaga ang chairman. Manager Chi, nagbibiro ka ba? Paanong magiging chairman mo si Sumin? Oo nga, ang ate ko ay isang hamak na tagalinis lang. Siguradong nagkakamali ka, pero hindi ko talaga makita ang impormasyon niya, ibig sabihin. Isa nga siya sa mga miyembro ng board ng Angeli Hotel. May 7 miyembro ang board of directors. Ang iba ay hindi pa nakakabalik sa bansa. Kung siya nga talaga ang chairman, magkakaroon ng saysay ang lahat. Ngayon, naniniwala na ba kayo sa mga sinabi ko? Opo, chairman. Wala po akong mata para sa kadakilaan. Hindi ko po kayo nakilala. Pakiusap po, huwag niyo na po akong patulan. Sandali. Manager Chi, posible kayang hindi mo makita ang impormasyon niya. Dahil hindi naman talaga siya empleyado ng hotel ninyo. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, hindi mo makita ang impormasyon niya. Dahil ang kontrata niya ay hindi naman sa hotel ninyo nakapirma. Ang ibig mong sabihin, outsourced janitor siya ng hotel. Tama, kung ayaw mong maniwala, imbestigahan mo. Siguradong kahit ang kontrata niya ay hindi mo makikita. Hey. Ate, malapit nang mabisto ang kasinungalingan mo. Magpapanggap ka pa rin ba? Tama, Sumin. Kung aaminin mo ngayon na nagsinungaling ka, may oras ka pa. Pero kapag kami na ang bumisto sa'yo, lagot ka sa amin. Babukin dyan nyo ako. HMPH, tignan ko nga kung paano nyo ako babukin dyan. Huy, pumunta ka sa janitorial department at tingnan mo. Kung may kontrata nga ba si Sumin doon. Kung wala, sibakin mo siya agad. The number you have dialed is temporarily unavailable. Hanggang ngayon, hindi pa rin matawagan ang telepono ng chairman.
Siguradong may nangyari sa birthday party bilasan nyo pa. Manager, walang nakitang kontrata ni Sumin sa janitorial department. Hahaha, narinig mo ba yon? Si ate ay isang ganap na sinungaling ng isang taong tulad niya na nasa birthday party mo. Hindi mo pa ba siya palalayasin agad? Oo nga, tay, kung hahayaan mo siyang manatili rito, mapapahiya ang buong pamilya natin. Oo nga, tay, huwag ka nang mag-atubili. Malapit nang dumating ang chairman. Sumin, hinamon mo na naman ang pasensya ko. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya na tulad mo? Tay, sinasabi mong wala akong hiya. Mas maniniwala ka pa sa isang estranghero kaysa sa sarili mong anak. Paano kita paniniwalaan? Isa ka lang namang janitor ng hotel pero paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang chairman. Sa mga kasinungalingan mo, hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidlat? Alam ko na. Pala, ang pagtingin ninyo sa akin ay parang isang bundok na hindi na kailanman matitinag. Dahil lang isa akong tagalinis noon. Binabaliwala nyo na ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ate, hindi ba't medyo sumusobra ka na? Ikaw pa ang nagagalit, dapat mong malaman, sa pagpapanggap mo bilang chairman, dinadamay mo kaming buong pamilya. Ate, tama na yan, wag ka nang magalit dito. Kunin mo na itong cellphone mo, inay. Ano-anong nangyari? Anong problema? Missed call ni VP Joe. Which? Ito. Paano siya nagkaroon ng numero ni VP Joe? Imposible, di ba? Isa lang siyang hamak na janitor, paanong tatawagan siya mismo ni VP Joe? Janitor. Hanggang ngayon, akala nyo pa rin isa akong janitor. Ang dahilan kung bakit hindi nyo mahanap ang kontrata ko ay dahil ako ang may-ari ng hotel na ito. Hahaha, ilang beses ko bang kailangang sabihin para maniwala kayo? Sumin, hindi kaya siya nga talaga ang chairman ng Angeli Hotel. Sa tingin ko, hindi siya nagbibiro. Dahil ang numero ni VP Joe ay hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Xiaomin. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Hindi sila naniniwala sa akin. Kayo po, hindi pa rin po ba kayo naniniwala? Mula pagkabata, kailan ko po ba kayo niloko? Naniniwala si nanay. Xiaomin, sa loob ng mga taong ito, sa wakas, nakaahon ka na. Wala nang mga api sa'yo. Masaya si nanay para sa'yo. Nay. Salamat po sa paniniwala sa akin. Kayo lang po ang naniwala sa akin. Sandali. Kahit na may numero siya ni VP Joe, anong mapapatunayan niyan? Baka noong naglilinis siya. Pumasok siya sa opisina ni VP Joe at sinilip ito. Tama. Bakit hanggang ngayon ayaw niyo pa ring maniwala? Paano kami maniniwala? Wala ka namang mailabas na kahit anong ebidensya. Gusto mong ituring ka naming chairman. Asa ka pa? Oo nga, HMPH. Gusto nyo ng ebidensya, ha? Sige, bibigyan ko kayo ng ebidensya. Huwag lang kayong magsisisi. Sorry, the number you have dialed is temporarily. Please try again later, hahaha. Bakit hindi sinasagot ni VP Joe ang tawag? Sabi ko na nga ba kahit ang tawag mo hindi sinasagot ni VP Joe, siguradong galit siya sa'yo. Ganyan pa, tinuturing mo pa ang sarili mo na chairman. Nakakatawa ka talaga, haha, mukhang wala tayong dapat pagdudahan. Sa kasalukuyang inaasal ni Sumin. Siguradong hindi natutuwa si VP Joe. Tay, anong susunod na gagawin? Kayo na po ang mag-utos. Hello, Young President Su. VP Joe, bakit hindi pa rin matawagan ang telepono ng nanay ko? May problema ba dyan sa party? Young President Su, huwag po kayong mag-alala. Papunta na po kami sa banquet hall. Hinding-hindi po namin hahayaang may manakit sa chairman. Sige,
Salamat sa hirap mo, tiyakin mong ligtas ang nanay ko, opo. Malas, isa ka talagang kamalasan. Kanina, nagpanggap kang chairman ng Angeli Hotel. Ngayon, ginalit mo pa si VP Joe. Saan ko ilalagay itong matandang mukha ko sa hiya? Saan ko ilalagay? Sodazi, ilabas nyo. Palayasin nyo siya, hoy. Sige, Aray Sodazi, hindi madaling magsama-sama ang pamilya natin. Huwag niyong palayasin si Xiaomin. Ganito na ang sitwasyon, alam mo ba kung sino ang ginalit niya? Nay, mas mabuting hayaan mo na lang siya. Alam mo rin naman, na hindi natin kayang galitin ang chairman at si VP Joe. Kung hindi na nila tayo papayag ang gamitin ang Golden Hall. Itong birthday ni tatay. Matutuloy pa ba? Tama si Dazi, Nay, dapat may tamang oras din ang pagtatanggol mo sa anak mo. Sige na. Dazi. Gusto mo ba talaga akong palayasin? Sumusobra ka na, ha? Sabi ni tatay, lumayas ka. Umalis ka na agad. Liz. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Hindi ba't iisang pamilya lang tayo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Manahimik ang lahat. Tumawag na sa akin si VP Joe, kung ganoon, babukin dyan na natin ang kasinungalingan ni Sumin. Hello. Manager Chi. Hello po, VP Joe, ano po ba talagang nangyari sa Golden Hall? Wala naman pong malaking bagay, isang janitor lang po ng hotel natin. Ang nang-insulto sa chairman. Bakit nangyari ang ganyang bagay? VP Joe, huwag po kayong mag-alala. Ako na pong baalang umayos nito. Mabuti nang alam mo kung hindi mo maayos yan, ikaw ang sisisihin ko. Sige, bilisan mo, pumunta ka sa Golden Hall. Anong pinagsasabi mo? Ikaw. Narinig niyo bang lahat yun kanina? Galit na si VP Joe. Kung hindi pa natin malulutas itong si Sumin, lahat sila ay mapapalayas. HMPH. HMPH Sumin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Una, aminin mong isa kang janitor. Pagkatapos, lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ko, at patatawarin kita. Anong sabi mo? Pinapalinis mo sa akin ang sapatos mo. Oo. Ang mga janitor na nagtatrabaho sa hotel na ito, lahat sila, kailangang maglinis ng sapatos ko. Chirulong, buong puso kitang prinomet bilang lobby manager. Hindi ko akalaing ganito ka mang-api ng empleyado, kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Sino ka ba sa akala mo? Para magsalita sa akin ng ganyan. Isang janitor na may sahod na 1,500 sa isang buwan. Ang kapal pa ng mukha mo, no? Isang buwan, 1,500. Malinaw kong iniutos, na ang sahod ng mga janitor ay hindi dapat bababa sa 6,000 kada buwan. Kinupit mo siguro ang mga perang iyon, no? Aba. Mukhang marami ka pang alam na sikreto, Mukhang hindi na talaga kita pwedeng hayaang manatili rito ngayon. Sumin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Itong sapatos, lilinisin mo ba o hindi? Manager Chi. Manager Chi, pakiusap po, pagbigyan niyo na po. Ako na po ang maglilinis ng sapatos niyo, Nay, huwag po kayong makialam. Nay, huwag po, Nay. Chirulong, bilang lobby manager ng hotel. Ginagamit mo ang posisyon mo para sa sariling kapakanan. Ito ay isang malubhang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya. Hinding-hindi kita palalampasin, maghintay ka lang hanggang ngayon, ang tigas pa rin ng bibig mo. Hoy, tingnan ko nga ngayon kung ganoon din kitigas ang buhay mo. Bugbugin nyo. Tigil. Tumabi. Ayos ka lang.
Ayos lang. VP Joe. Bakit po ang bilis niyong nakarating? May nang-iinsulto po kasi sa chairman, tinuturuan ko lang po siya ng leksyon para sa inyo. Talaga ba? Kung gayon, nasaan ang nang-insulto sa chairman? Siya po, hindi lang po siya nagpapanggap na chairman. Nagsasalita pa po siya ng masama tungkol sa hotel natin at nag-utos-utos. Kung gayon, pinapanagot mo siya para sa chairman. Opo. Isa lang po siyang hamak na janitor ng hotel, naglakas loob siyang insultuhan ang chairman. Ito ay isang malaking kawalang galang. Tama lang, naturuan ko siya ng leksyon, tungkulin ko po ito. Tungkulin. Ipapaintindi ko sa'yo kung ano ang tunay na tungkulin. VP Joe, bakit niyo po ako sinasaktan? VP Joe, bakit niyo po ako sinasaktan? Ano-ano po ang nagawa kong mali? Bakit po kayo galit na galit? Oo nga po, VP Joe, baka po nagkamali kayo ng sinaktan. Si Manager Chi po ay pinoprotektahan lang ang reputasyon ng hotel ninyo. Oo. Si Sumin naman po talaga ang naunang nanira sa Juchen. Hoy, bakit hindi siya ang saktan ninyo? Siya po ang pinakakasuklam-suklam na tao rito. Sinasabi mong pasuklam-suklam siya. Oo, sa tingin ko, nagsasawa ka ng mabuhay. Array. Bakit kami lagi ang sinasaktan nyo? Ano po bang ginawa naming mali? Ang pagsakit sa inyo ay magaan pa. Alam nyo ba kung sino siya? What? VP Joe. Hindi ba't janitor lang siya ng hotel natin? Anong big deal doon? Janitor, dahil nakita mo siyang nagwawalis ng ilang beses. Akala mo janitor na siya. Kung gayon, anong posisyon niya? VP Joe, outsourced janitor po siya. Naiintindihan ko na wala siyang formal na kontrata. Sa tingin mo ba masyadong maluwag ang pagtrato ko? Huwag po kayong mag-alala, sisibakin ko siya ngayon din. Sibakin siya. Bulag na talaga ako. Para i-promote ang isang walang kwentang tulad mo bilang lobby manager. Ikaw na walang mata, Array. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. VP Joe, ano po itong ginagawa ninyo? Si Sumin naman po talaga ang nagpanggap na chairman ninyo, wala naman po kayo rito. Ang ginawa po ni Manager Chi ay para na rin sa inyo. Para sa akin. Puway. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyong magpakamatay, huwag nyo akong idamay, HMPH. Anong klaseng pananalita yan? Tinutulungan ka naming linisin ang mga salot ng hotel na to. Hindi ba dapat lang? Oo nga po, VP Joe, kung hindi nyo na itatanong, si Sumin ay ate ko. Wala pong lumalabas na katotohanan sa bibig ng taong yan. Ang isang kasuklam-suklam at walang hiyang tulad niya, hindi nyo po dapat palampasin. Sino ka ba sa akala mo? Hoy, ikaw, naglakas loob kang sabihin kasuklam-suklam siya. May karapatan ka bang magsalita? VP Joe, sino po ba talaga ang nagpagalit sa inyo? Bakit po kayo galit na galit? Nga po pala, VP Joe. Ito po ang asawa ko, si Zhang Yuan. Ang paggamit po namin sa Golden Hall ng hotel ngayon ay dahil po lahat sa impluwensya ng asawa ko. Mahal, bilis, kausapin mo na si VP Joe. Anong sabi mo? Nagamit nyo ang Golden Hall dahil sa asawa mo. Ano? Nagamit nyo ang Golden Hall dahil sa asawa mo? Opo, VP Joe. Sa totoo lang po, ako po ay na-promote na bilang department manager sa Tia Ingong Group. Ang birthday party po na ito ngayon ay siguradong paraan ng Tia Ingong Group para bigyan ako ng gantimpala. Kaya kayo inabisuhan na idaos ito sa Golden Hall, tama po ba? Anong magandang iniisip mo dyan? Ang Golden Hall. Paanong gagamitin para sa isang grupo ng mga walang kwentang tulad nyo? Kapag nagsalita pa kayo ng kalokohan.
Babalatan ko kayo ng buhay hoy, VP Joe, siguradong nagkakamali po kayo sa lahat ng ito. Mapapatunayan po yan ni tatay. Tay, magsalita ka naman. VP Joe, ako po si Su Shenhai. Kahapon sa telepono, sinabi niyo pong lahat ng ito ay may kinalaman sa anak ko. Tama na gamit niyo ang Golden Hall dahil nga sa anak mo. Pero, paalala ko lang. Ilan ba talaga ang anak mong babae? Ilang anak na babae? Pero, paalala ko lang. Ilan ba talaga ang anak mong babae? Ilang anak na babae? VP Joe, ako po ay may 2 anak na babae. Pero huwag po kayong mag-alala. Si Sumin na nagpanggap na chairman ng hotel ninyo. Titiyakin kong puputulan ko ang ugnayan namin bilang mag-ama. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya So. Tay. Ano po itong ginagawa ninyo? Anak niyo po ako talaga po bang puputulan niyo na ang ugnayan natin? Tama ikaw na suwail na anak. Ngayon, ginalit mo si VP Joe ng ganito. Tingnan mo, hindi kita bubugbugin hanggang mamatay. Su Shenhai, naisip mo ba na ang taong nagayos para makapasok kayo sa Golden Hall ay ang panganay mong si Sumin? Ano? VP Joe, hindi po ba kayo nagbibiro? Ang anak kong si Sumin ay isa lang namang janitor sa hotel ninyo, talagang makikitid ang pag-iisip ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ang nakatayo sa harap ninyo ay ang chairman ng Anjali, si Sumin na siya. Hindi kaya si ate? Siya nga talaga ang chairman ng hotel na ito. Imposible. VP Joe, nagbibiro lang po kayo, di ba? Sa isang grupo ng mga walang kwentang tulad nyo. Karapat-dapat pa ba kayong pag-aksayahan ko ng biro? Chairman, naagrabyado po kayo, paano po natin sila paparusahan? Kayo na po ang mag-utos. Sibakin agad si Chirulong at Aidmanda sa korte. Bawiin ang lahat ng perang kinupit niya mula sa mga empleyado, mga bantay Chairman, mali po ako. Ako po ang may kasalanan, wala po akong mata para sa kadakilaan, hindi ko po kayo nakilala, patawarin niyo na po ako, pagpasensyahan niyo na po. Huwag niyo po akong sibakin. Nakikiusap po ako. Chirulong, sa tingin mo, sa lahat ng ginawa mo kanina, may karapatan ka bang makipagtawaran sa akin dito? Sige na. HMM. Chairman. Ate, huwag mo na po kaming patulan. Magkapatid naman tayo. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig, oo nga, ate. Iisang pamilya naman tayo sa hinaharap, aasa pa kami sayo. Isang pamilya. Noong nagkaisa kayo ni tatay para saktan ako, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Noong ginamit nyo ang pera para hiyain ako, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Noong gusto nyong putulin ang ugnayan natin, naisip nyo ba na iisang pamilya tayo? Hindi naman po kasi namin alam na kayo ang chairman, oo nga, ate. Kung alam po namin kayo ang chairman, hindi naman po mangyayari ang lahat ng yun, di ba, ate? Ibig sabihin, kung hindi ako itong chairman, ang pang-aapi nyo sa akin ay hindi natitigil, tama ba? Kalimutan na. Walang silbi kahit anong sabihin ko sa inyo. VP Joe, palayasin mo sila agad sa Golden Hall. Tay, bilis, kausapin mo si ate. Huwag mo kaming palayasin. Kung mapapalayas tayo rito, paano na tayo haharap sa mga tao? Oo nga, kung palalayasin tayo ni ate sa Golden Hall, wala na tayong mukhang ihaharap sa mga kamag-anak at kaibigan natin. Xiaomin, nagkamali si tatay kanina. Kung palabasin mo kami ng ganito, at uuwi tayo sa baryo ng ganito, pagtatawanan tayo ng mga tao. Matanda, ang hina naman ng memorya nyo. Hindi ba't pinutol nyo na ang ugnayan natin kanina? Xiaomin, sinabi lang ni tatay yun dahil sa galit, huwag mong dibdibin tay.
Alam ni tatay na hindi naging madali para sa'yo ang mga nakaraang taon, mas maganda kung magkakasama tayo bilang isang masayang pamilya. Pamilyang nagkakasundo. Ang kapal ng mukha niyong sabihin yan. Kung ako ang pinalayas ngayon, pipigilan niyo ba? Hindi. Dahil sa isip ninyo, kahit gaano pa kataas ang marating ko, hinding-hindi ako makakapantay sa mga kapatid ko. Hindi. Ito. Vice President Joe, sundin ang utos. Alis. Alis. Tigil. Oh. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na palayasin ang lolo ko. Sa wakas, nandito na kayo. Ang tita mo, palalayasin tayong lahat yan, Ran. Ang tita mo ngayon ang chairman ng Angeli Group, dali, kausapin mo ang tita mo. Huwag mong hayaang palayasin tayo. Anong pag-uusapan namin? Hindi naman mas mababa ang halaga ng Chanhua Entertainment sa kanila, lalo na. Isa akong exclusive contract artist ng Chanhua Entertainment. Anong dapat ikatakot sa kanya? Ama si Yanran, isa na akong intern sa Kang Kiyong Research Institute ngayon. Pinapahalagahan ako ng mga boss ko. At saka, ang lakas ng Kang Kiyong Research Institute ay hindi rin mas mababa sa Angeli Group. Kung magsasama tayo, matatakot pa ba tayo sa isang chairman lang ng Angeli Hotel? Ano, Tay? Narinig mo ba? Si Mingmang, intern na sa Kang Kiyong Research Institute, hahaha. Tay, si Yanran, naging artista na siguradong dadaloy ang pera. Ang dami talagang talentado sa pamilya natin, hahaha tita, lumakas na ang loob mo, no? Naglakas loob ka ng palayasin ang pamilya. Akin ang hotel na to. Ako ang magdedesisyon kung sino ang pwedeng manatili dito. Kailangan ko ba ng tulong nyo? Masyado kang overconfident. Ngayong magsasama ang Chanhua Entertainment at Kang Kiyong Research Institute para i-boycott ang hotel nyo, kakayanin mo ba? Pati ako. Isa akong department manager sa Tiangong Group ngayon. Basta't mag-request ako sa grupo. Sasama rin ang Tiangong Group sa pag-boycott sa Angeli. Magsasara ka na. Sige, sa wakas, lumabas na kayong lahat. Akala nyo, sa tulong ninyong iilan, matatapakan nyo na ang Angeli Group. Masyado kayong inosente kami, inosente. Mamaya, kapag dumating na ang regalo namin para kay Lolo, malalaman mo kung gaano kaangal ang mga sinasabi mo ngayon. Dumating na ang regalo, magandang araw po, Chairman. Chairman, may nagpadala po ng regalo. Alam niyo po kung sino ang nagpadala. Oo, itong Jade Rui na nagkakahalaga ng 80 milyon. Galing sa Tiangong Group itong Yuan Dynasty Blue and White Vase na nagkakahalaga ng 70 milyon. Mula sa Kang Kiyong Research Institute. Itong 100 longevity painting na nagkakahalaga ng 60 milyon, galing sa Chanhua Entertainment Group. Magaling. Mukhang nag-isip ang mga bata. Malalaki na sila. Sige, mag-asikaso na kayo, sige po. Oh. Sinong nagsabing hawakan mo ang regalo namin? Anong regalo ninyo? Anong kinalaman nyo dito? Bingi ka ba? Itong 80 milyon na Jade Rui ay galing sa Tiangong Group. Malinaw na, regalo ko yan para kay Lolo. Tama, at saka yung blue and white vase mula sa Kang Kiyong Research Institute. Kung hindi ako nagtatrabaho sa Kang Kiyong Research Institute, magpapadala ba sila ng ganyang kamahal na regalo? Nagpadala ang Chanhua Entertainment ng 60 milyon na 100 longevity painting, hindi ba't dahil sa akin? Lolo, nasiyahan po ba kayo sa mga regalo namin? Oo, oo. Pinagmamalaki ko kayo. Hindi tulad ng 3 anak ni Sumin HMPH. Nakakadismaya. Muyan, Mufeng, malapit na ang handaan, Jade Rui ang inihanda ko, kayo. Ang regalo ko ay isang vase. At ako naman, isang 100 longevity painting, siguradong magugustuhan ni Lolo. Sige, pumasok na tayo. Tama na, Sumin.
Huwag mong isipin na dahil may pera ka, magaling ka na. Ang tunay na tagumpay ay kung matagumpay ang susunod na henerasyon. Oo nga, ate, ang perang kinikita mo, mauubos lang ng mga walang kwentang anak mo. Samantalang ang mga anak namin, magpapatuloy sa pagiging mahusay. Anong ibig sabihin ng magbigay ng karangalan sa pamilya? Ito yon. Alam nyo ba na ang mga mamahaling regalong ito? Hindi kayang bilhin ng mga anak nyo. Lahat ng to, galing sa mga anak ko. Tita, pwede kang kumain ng kung ano-ano, pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Alam mo bang kung magsasama kami ngayon, sa loob lang ng ilang araw, kaya naming pabagsakin ang Angeli Hotel nyo. Sige. Tawagin nyo lahat ng nasa likod nyo. Gusto kong makita kung gaano kayo kalakas. Ikaw ang nagsabi niyan. Nakipag-ugnayan na ako kay CEO Shu ng Chanhua Entertainment. Pinapabagsak ko na ang stocks ng Angeli Hotel nyo, hindi ka na magtatagal sa pagyayabang. Nakatanggap na rin ako ng sagot mula kay Vice President Wu ng Kang Kyong Research Institute. Opisyal na sumali na ang Kang Kyong Research Institute sa pag-atake, sumali na rin ang Tiangong Group. Siguradong magsasara ang Angeli Hotel. Tay, narinig mo ba? Si ate, magiging pulubi na naman, hahaha. Kanina lang, sinasabi niyang palalayasin tayo ngayon, malapit nang mawala sa'yo ang Angeli Group. Anong ipampapalayas mo sa amin? Itong walang hiyang anak na to kanina lang, ang yabang mong palayasin kami, hahaha. Hindi ko akalain, hindi pa nagtatagal. Magsasara na ang hotel mo, hahaha, may mata ang langit. Tingnan mo kung hindi kita bugbugin hanggang mamatay. Tigil. Tigil. Anak ng ikaw na maliit na hayop, naglakas loob kang sipain ako ang lolo mo. Dapat mamatay ang lahat ng umaapi sa nanay ko. Subukan mo siyang galawin ulit. Tay, ayos ka lang ba? Ayos lang, huwag kang mag-alala, Nay. Ito si Mo, yan, ito si Mo Feng. Ito si Mo Zon. Lumaki na sila, malalaki na silang bata, mga anak, nakabalik na kayo. Ang galing lola, nakabalik na po kami, salamat po sa pag-aalaga ninyo sa mga nakaraang taon. Oo nga, mula ngayon, kami na ang mag-aalaga sa inyo. Sige, mabubuting anak kayo. Sila pang tatlong walang kwenta ang mag-aalaga kay lola, nakakatawa. Kayong tatlong pulubi, saan kayo nanggaling? Ang lakas ng loob ninyo. Humingi kayo ng tawad kay lolo. Kung hindi, walang makakalabas dito ng buhay ngayon. Gusto mong humingi ako ng tawad? Sinabi ko kanina, dapat mamatay ang lahat ng umaapi sa nanay ko. Humingi ng tawad, sa susunod na buhay. Sumin, ito ba ang mabuting anak na pinalaki mo? Walang galang sa nakakatanda. Walang galang. Walang galang sa nakakatanda, noong nakipagsabuatan kayo para apihin ang nanay ko. Naisip mo ba na nakakatanda ka? Anong ibig sabihin yan? Sino ka ba? Para turuan ako. Tingnan mo ang mga anak namin. Tingnan mo ang mga anak na pinalaki mo. Anong karapatan mong magyabang dito? Kayong tatlong walang kwenta, bakit hindi kayo umihi para tingnan ang sarili nyo? Paano kayo ikukumpara sa mingmang namin? Halika, imulat ninyo ang inyong mga mata. Alam nyo ba kung gaano kamahal ang mga regalong ito? Hindi ko akalaing dumating na pala ang mga regalong ito, sayang lang, kayong mga tao. Hindi karapat-dapat sa ganyang kamahal na regalo. Anong hindi kami karapat-dapat? Ang mga regalong ito, galing sa asawa ko, at sa mga kumpanya ni Mingmang at Yanran. Bakit mo sinasabing hindi kami karapat-dapat? Tingnan mo, isang matandang walang kwenta, nag-anak ng tatlong maliit na walang kwenta. Alam mo ba kung ano ang posisyon ko sa Tiangong Group? Tiyuhin, nasa 40 ka na. Wala bang nagturo sa iyong magsalita ng maayos? Sumuyan, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang saktan ng asawa ko, Sumuyan. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag kinalaban mo ang Tiangong Group?
Payo ko sa'yo, linisin mo ang iyong mga mata. Ang kumakalaban sa Tiangong Group ay ikaw. Kalokohan. Agad na tanggalin si Zhang Yuan sa lahat ng kanyang posisyon sa Tiangong Group. Ay blacklist ang taong ito sa buong industriya. Hahaha, anong sinabi mo? Gusto mong i-blacklist ako ng Tiangong Group? Para kang baboy na naglagay ng sibuyas sa ilong, nagpapanggap na elepante ang Tiangong Group. Bakit sila makikinig sa isang walang kwentang tulad mo? Wala pang 10 segundo. Makakatanggap ka ng tawag. Hindi pa madilim, pero nananaginip ka na ng gising. Isa akong department manager sa Tiangong Group, imposible para sa Tiangong Group. Zhang Yuan, may isang araw ka para mag-impake at umalis, ipapataw sa iyo ng Tiangong Group ang blacklist sa buong industriya. Ano, Sekretaryo Chen, kaninong utos to? Ng presidente ng Tiangong Group. Ikaw ang presidente ng Tiangong Group. Dahil alam mo na kung sino ako, habang hindi pa gaanong mainit ang ulo ko. Bakit hindi ka pa umalis? Opo, aalis na ako. Tay, hindi mo kailangang umalis. Isang Tiangong Group lang, anong malaking bagay? Mayroon tayong Chanhua Entertainment at Kang Keong Research Institute bilang suporta, anong dapat ikatakot? Tama, tiyuhin. Ang Kang Keong Research Institute namin ay hindi rin basta-basta. Chanhua Entertainment at Kang Keong Research Institute. Mukhang gustong-gusto nyo talagang mapahamak ngayon. Sumufeng, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ako? Sasabihin ko sa'yo, ang Mingmang namin ay isang intern na akademiko sa Kang Keong Research Institute. Anong karapatan mong sigawan siya dito? Pang-iinsulto. Hindi, sa tingin ko, nagkakamali kayo. Ang ibig kong sabihin, hindi lang si Sumingmang ang basura. Lahat kayong naririto ay mga walang kwenta. Bastusan, Sumufeng, kailangan mo ba akong galitin hanggang mamatay ngayon? Hindi mo na kaya, no? Noong magkasama kayong umaapi sa nanay ko. Naisip mo ba kung gaano siya kawalang magawa? Sumufeng, huwag kang sumigaw dito. Kailan ka pinabayaan ng pamilya? Dapat matagal nang pinalayas ang buong pamilya ninyong vampira. Sabi ko, Mingmang. Hindi ba't ang grupo ninyo ang sumisira sa stocks ng Anjali para sa IPO? Kumusta ang resulta? Hindi na ako makapaghintay na makitang magsara si Sumin. Huwag kang mag-alala, tay, alam ng lahat ang lakas ng Kang Keong Research Institute. Tatawagan ko ang boss ko ngayon. Boss, magandang araw, tanong ko lang, ang plano ba nating pagbagsak sa Anjali Group, malapit na bang magtagumpay? Sumingmang, ibibigay ko sa iyo ang telepono ng direktor, mas mabuti kung direkta kang makipag-usap sa kanya. Tay, tingnan mo. Ito ang telepono ng direktor namin, pwede na akong direktang makipag-usap sa kanya. Mingmang, mukhang pinapahalagahan ka ng direktor mo. Kung ganoon, malapit ka nang ma-promote, dali, tawagan mo siya. Sumingmang. Hanapin mo ako. Ikaw, paano nangyari yan? Ikaw ang direktor ng institute. Anong problema? Direktor, wala akong kinalaman dito. Noong inaapi nila ang nanay mo, wala ako doon, patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong pag-initan. Sumingmang. Ginagamit mo ang pangalan ng Kang Keong Research Institute para magyabang at mangapi. Ngayon, gusto mong patawarin kita. 1. Anak. Mula ngayon, wala ka ng puwang sa Kang Keong Research Institute, tapos na. Tapos na ang lahat. Tay, nanay, ate, iligtas mo siya, pamangkin mo siya, ate. Anak. Saan ka pupunta? Sumin, paano naging ganito kalakas ang dalawang anak na to?
Lolo, huwag kang maniwala sa kanila. Hindi pa kumikilos ang Chanhua Entertainment namin. Oo nga, Tay ang Yanran namin, ang star artist ng kumpanya nila Star Artist haha. Bakit hindi ko nakita si Zhang Yanran sa Chanhua Entertainment? Sino ka ba para malaman ang pangalan ko? Nagpapanggap ka pang taga Chanhua Entertainment. Tingnan mo kung hindi ko punitin ang bibig mo ngayon. Zhang Yanran, bumalik ka agad sa grupo para tapusin ang kontrata. Tuparin ang kontrata. Bakit? Dahil kinalaban mo ang chairman, Gong Chun. Ano? Dahil kinalaban mo ang presidente ng Chanhua Entertainment Group, Sumuzan ano? Ikaw. Ang presidente ng Chanhua Entertainment, MHM. Bakit? Bakit hindi kita nakita dati? Ako anong klase ka, hindi mo alam. Kung hindi lang kita kamag-anak ikaw. Hindi ka makakapasok sa pintuan ng Chanhua Entertainment. Muzon. Nagkaroon tayo ng konting hindi pagkakaunawaan, huwag mong isipin, ha? Magkapatid tayo noong bata pa ako, binuhat pa kita. Sige, dahil sincere kang humingi ng tawad. Ikaw ang magiging bida sa susunod mong pelikula. Talaga, sige saan ang shooting location? Sa Africa. Ano? Muzon, sa Africa, ang hirap ng kapaligiran doon, mahirap ang kondisyon. Paano kung makatagpo ako ng masamang tao doon? Bibigyan ka ng kumpanya ng malaking insurance. Ang iba pang bagay. Hindi mo na kailangang alalahanin. Tao. Dalhin si Miss Yanran sa Africa. Bitawan niyo ako ayoko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako ayoko bitawan niyo ako. Yanran bitawan niyo ako. Nay. Ang plano nilang pagbagsak sa stocks ng Anjali, pinatigil na namin habang papunta kami. Huwag kang mag-alala sige nakikita ko, lumaki na kayong tatlo. Kaya nyo nang tumayo sa sarili niyong mga paa ang galing. Ah. Huwag mo akong tawaging tay. Ah. Huwag mo akong tawaging tay. Hindi ako naging mabuting ama. At hindi rin ako naging mabuting nakakatanda. Mga kamag-anak at kaibigan. Ngayon, kayo ang magiging saksi. Opisyal akong humihingi ng tawad sa aking anak. Sumin. Patawarin mo si tatay. Anak.